sa po ang text in the book of Romans chapter 8 verse 28. It says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Then, one key verse mga turan, the book of Jeremiah chapter 1 verse 5, that says, before I formed thee in the belly, I know thee, and before thou camest forth out the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Ang Sibano, sa wala pa ikaw, buhata, nako diya sa tiyan, ay ila ko na ikaw. Kung sa wala pa ikaw, sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw, manalag na alang sa mga nason. I give you time to our General Overseer to pray. Ginoo sining gabing pananaginan ta palagi sa iyahan. Ginoo sining atak na o Dios sining mamamili na Sunday kung wala na yung Dios nga mong giila kundi ikaw ra. Ikaw ang Dios kung nagapangunan sa iyang kinabuhi karon. Imuha sa o Dios instrumento lamang ang iyang lawas, iyang unang-una kung iyang kasing-kasing kung ang iyang ba o Dios na ikaw mismo ang musulti kanamo karon ini orasan. Gamita siya o Dios nga mapuslanon sa imong katuyuan sa among kinabuhi o Dios. Panduga among kasing-kasing sa imong mga pulong aron o Dios Lord makahimo kami og mga butang nga mahimaya ka ug malipay. Iday ka og ipasalamatan o Dios, salamat sa divine wisdom and knowledge Lord na iyang natun-an gikan kanimo additional insights Lord God sa imong pagtabang, sa imong pagdikta sa imong Espiritu Santo. Og among di-claim Lord sa siningatak na sa kagabingon ang ug-at ug lig-on nga panalangin gikan kanimo. Dinaagi sa mong pagtuo sa imong pangalan nga makagamong. Kristo Jesus among Dios ug mangluluwas ang tanan magasulti. Amen. Amen. So, what's up with ikaw, bless the Lord? Among palakpak para sa pagkakas ko. Huwag niya siya pinin na ako shout. Hallelujah! Hallelujah! Everybody shout, Jesus! Everybody, put up the instrument, no shout. Hinabot mo pa sa puting. At yung tawag lang, makilimos na kadalan. O dili lang siya makilimos na kauturan. Siya ang sa kabutang kauturan. But when he heard that Jesus from Nazareth came, he shouted, Jesus, Son of David. Nagkikisaway siya mga uturan. At wala siya miyunong sa pagsinggit, he shouted again, Jesus! And you know, Jesus stopped o ipangutana siya mga uturan kung saan niya pag-imuon, gibalik ang iyang pananawan mga uturan. So sa kalason, hallelujah, bangon sa iyang pagsinggit mga uturan sa tubuhin na Diyos. Now I encourage you, kung sa man inyong mga balatiyan karon, kung sa man inyong mga sitwasyon karon, kung sa man inyong style karon, we will shout, Jesus! This is the powerful name. This is the name, a wonderful name. Hallelujah, a powerful name. And that name is Jesus. Well, this night I will bring the message entitled a simple word na ingon, born with a purpose. Praise God. Kumustaha imong tapat ina siya nga aduna kay katuyuan. Praise the Lord. And you may be seated now. Praise the Lord. Una, ako adyo pinapasalamatan ang Diyos despite sa mga kaaway na buot nga muhadlan. Kay ang yawa, ang iyang trabahoan ni babag na Diyos, pero din siya kapugong sa gahom sa tubuhin ng Diyos. Last Sunday, after sa service, dito may Brother Este Salver Kapangan sa barangay dito, nag-officiating officials dito, pastor, bilang referee sa basketball. And sa pagkahuman, around 10 p.m., nakunamang si Brother Salver, nagpabili ko, o ako lang sa kadong papuli, wala ko kabalo, makalagay ko sa cruising dito. O murag na blanco ko gamay kay akong inoon na andula o sa ka-intense. O kung kay bawo mananaday ko subuha sa lane sa cruising dito.
O adunay 10-wheelers nga nagsilbato, kusog kayo, o nakamata ko, nakabantay ko, mihunong ko handbrake, o foot brake, o mga 1 meter nga sa gunsod sa kong aligid mga uturan. O nakapamalandong ko, o ang kasunod ng motor, galantaw na ko, murag ingon na naunsam, ito na. O sa bangon, kung wala ang proteksyon sa tumbuhin nga Diyos. Wala ko karon magatindog diri sa pagsulti sa iyang mga pulong. Pasalamat sa iyang pag-protection. Hallelujah kanato nga tanan. I know nga matag usa kanato adunay gihimo ang kaaway aron kita mabalabagan. Hallelujah sa pagtambong diri, sa pag-ating diri mga turan kay kabalo siya nga kung ating ka diri sa buluhaton sa tumbuhin nga Dios. Malig-on kita, malig-on natong pagtuo sa pagpangalagan. Hallelujah, dira sa tumbuhin nga Dios. Praise God, hallelujah. Now, in Ecclesiastes chapter 3, verse 1, kumundra, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Ang tanang butang, adunay kapanahunan, o panahon sa tanan nga katuyuan. Kung diri sa Pilipinas, mauturan, kabalo kita, adunay do a season, praise God, ang tag-init o tag-ulan. So, tag-init na ron. Sa Amerika, doon ay 4 ka season, spring, autumn, winter, summer. Doon ay 4 ka season, o ka na nga season, nag-usab-usab mga uturan. Bisang aman, hallelujah, praise God, ang atuang nga kinabuhi sa kalibutan, nag-usab-usab. At sa panahon nga kawalan-on, doon ay panahon nga anaa kita. Doon ay panahon nga magbasa kita, maluya ta, ay panahon nga malagsik ta. But one thing is for sure, mga uturan, ang atong Diyos nga ginalagaran, hallelujah, wala nagakausab. Siya ang Diyos sa panahon sa tuang kawalan-on. Siya ang Diyos, hallelujah, praise God, sa tuang kabuganahan, mga uturan. Siya ang Diyos, hallelujah, sa panahon nga may mabalatian kita, mga uturan. Siya ang Diyos sa katuang lawas na maayo, mga uturan. Bangod ang Diyos na itong ginalagaran, hallelujah. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Sa NBA, di-mention na, pasubayan first night. Hallelujah. They are still debating, hallelujah, kung kinsa ang GOAT. G-O-A-T. Pasubayan. Greatest of all times. Players. Still debating kung kinsa ang GOAT. Either Michael Jordan, either Kobe Bryant, o LeBron James. O kini, wala Japon, hallelujah, mahuman. Pero kita na tumuloo, wala ilaing nga GOAT. Kundi God of all times ang atong Diyos nga gialagaran ng uturan. Siya ang Tinuod, the greatest of all times. Hallelujah sa itong kinabuhi. Now, ang atong tema nag-ingon, born with a purpose. Kung si Brother Erwin, do I have a purpose? No? Chapter 2, Brother Erwin. So, ang tubag, I born with a purpose. Praise the Lord. So now, the question, what is God's purpose in your life? Sa adako nga pangutana mga uturan, o sa ka-personal nga pangutana mga uturan, bangod mauni ang rason, hallelujah, nga may mga tao o may mga tumuluong nga nagbiyak sa pagpangalagad sa tumbuhi nga Dios. So sa karason, bangod wala nila maili ang purpose o ang katuyuan sa tumbuhi nga Dios. In the first place, in the book of Isaiah chapter 43 verse 21 says, "These people have I formed for myself, they shall show forth my praise." Mao na nga importante jud nga mabaluan nato, hallelujah, ang purpose sa itong kinabuhi. As our general overseer preaching, hallelujah, ito siya, the greatest tragedy in life is not death, but death without knowing God's purpose. Una lingguay sa itong general overseer, kakuha na gitiknot yun, gitimanaan ko na. Ang dako nga trahedya sa tao nga matabo, dili ang kamatayon, kundi sa panahon nga siya mamatay, nga wala makabalo, hallelujah, sa iyahang purpose. Now, in definition, mauturan, what is purpose? Ingon mo ito pasubayon, intentional, no? The reason something is done or used. Another, the feeling of being determined to do or achieve something. What pagchindi mauturan, intentionally yun ang ginatawag purpose. Another, purpose is the original intent of the Creator. So, both pagchindi mauturan, before kita ginhulma sa Diyos, before kita, hallelujah, ginumol sa Diyos, aduna na original
nga intensyon ang Dios sa atong kinabuhi. Will you say amen? That is why sa Jeremiah atong ibasa ganiha nga sa wala pa ikaw buhatan ako ingon ang Dios. Diya sa tiyan na ilako na ikaw ug sa wala pa ikaw mugula sa tuguangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga mangalag na alang sa mga nasod. Butay chindi mauturan. Ang purpose, hallelujah, praise God, nagsugod sa hunahuna sa Dios. Ang plano nagsugod sa hunahuna sa tao. Amen. Ang buntay chindi nga kung kita napasatiyan di ay ana tayo blueprint mauturan nga intention sa Dios bilang kita matawo sa niya kalibutan aduna na di ay tay aduna na purpose nga gihimo ang Dios sa tong kinabuhi. Kaangay sini nga building mauturan sa wa pa ni gaobra na ana ni sa pangunahuna Pastor Joey kauban sa tuwa general overseer mauturan. Wala may kita tao no? Pero behind ani mauturan, bawlang sa nakabalo. Grabe nga mga circumstances, grabe nga pagpaugtas sa naobra ni. Pero ingon niya punta, all things work together. Nga naman, nabansay si Brother John sa panline sa printing. Dayon ang ato ang membro sa Upper Mabini, gin-praktisan rin niya. Gwapo kayo nga gin-practice, no? Gin-wala niya, pero gwapo kayo mauturan. O aduna yun katuyuan o aduna na tinatawag nga hunahuna nagsugod sa handom division o naging reality mga auturan. Inana ang Dios sa itong kinabuhi yung si Pastor Brian, glorious purpose on purpose. Discern kita ang auturan, we are created with a purpose for a purpose. Will you say amen? Amen. Gi-create kita sa Dios nga adunay katuyuan para sa katuyuan. Amen. O importante tayo mauturan nga dili lang nato mabaluan ang plano sa Dios, kundi mabaluan nato ang purpose sa Dios. I would say, Pastor Brian, that plans and purpose is different. Hallelujah, praise God. Unsa di rason mauturan nga nganong ibaluon din nato unsa ang purpose sa Dios sa atong kinabuhi? Sa rason nga there is So ato ba ang rason nganong gusto jud nato may baluan ang purpose sa Dios para may baluan nato ang dili purpose sa Dios sa tuwa. Baliro nga gud. Pareho nga nagkanta Pastor Joey. Joey, di ba? Nagkanta sa kalibutan nga dili tanang long hair rocker. Dili tanang rocker long hair. Wala good. Dili tanang laki gwapo. Dili tanang gwapo laki. Yan naigo ka tong dili tanang butan mo simba. Dili tanang mo simba butan. Ngala mga good. Sa rason nga atong ibaluon ang purpose sa Dios aron ibawa ato ang dili purpose sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. So lift up our hands to the Lord. Ano ba? Kay kung atong sa sayo nga uturan, ang country gi-create para higaan. Ang bangko gi-create para pungkuan. Praise God. Ang lamisa gi-create para kanan. Now, kung ang lamisa ay mong higaan, pwede man. Pero abusive na kauturan. Kung ang bangko imong higaan, abusive yapon. Kuha ninyo yung uturan. Kaya wala siya gi-design para hidaan ng bangko. No, na ng libon, kung isulit Pastor Joey, na ng libon nga, bangko! 1.5 lang, ma'am. Yeah, 3 gigs, ma'am. Siya, yung sa una ko na, bangko, ma'am? Higdaan. Ibang bangko, pungkuan, yun na. Kung yung purpose sa bangko, uturan, pungkuan. Now, kung ang toothbrush, of course, kabalo ang toothbrush siya ang design para sa ngipon, pero pwede na ito himuan ang toothbrush para ikiwis itong sapatos. Still abusive yan po ng uturan. So sa karason, bangon, wala siya di-design ni Ana uturan. Na inyong manotice mo uturan, kung dili ninyo mabaluan inyong purpose sa inyong kinabuhi, mahimo ninyong abusive, hallelujah, inyong kinabuhi. May purpose ka nga maging musician ka, may purpose ka nga maging preacher ka, may future ka nga maging worker ka,
bibiya ka ni ana mga turan. Unsay makabo nimo magkalisod jud ka mga turan. Hallelujah mga wala ka design ni ana nga butang. Hallelujah kundi design ka sa Dios. Sigo sa iya nga katuyuan mga turan. That is why kung bless kita sa tanan nga resources sa talents. Hallelujah kaala mga turan. Kini na tanan ibalik na to sa tong buhi nga Dios. Gamiton na to sa tong buhi nga Dios. Aron kita maging mapinoslanon. Hallelujah dira sa tong buhi nga Dios mga turan. Ang unsay rason, hallelujah, ni natabo niya yung mga sitwasyon mga turan. That shall stand. In NIV version mga turan, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So, ingon ko ganiya, plans and purpose are not the same. Bangod, ang plano, ang nagunahuna, ang tao or kita. Pero ang purpose, gikan sa tong buhi nga Dios. That is why, hallelujah, daghan, mga tao nga adunay handom sa kinabuhi, ug nawala siya sa katuyuan sa tong buhi nga Dios. James chapter 4 verse 13, when there go to now, he that said today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year to buy and sell and great gain. So, muna handom sa tao dyan. Tanan nga may kasing-kasing, handom dyan ng kwarta. Praise God. Muna nga may mga tao nga mandrabaho dyan abroad. Praise God. Nga ay istorya Pastor Joey nga mga amigo nagtrabaho sa abroad. Hallelujah. Praise God. O kinimigo na lang tawan niya. Nagtrabaho, grabe, 16 hours a day. Grabe, 24 naman ang day, no? Pero siya matrabaho 16 hours a day. Walay di off. Nakaingon niyang amigo, Meg, unsa man na imong trabaho? Para pa na sa imong pangandol o para na sa imong buryan? Okay? Kinsa may mabuhi, grabe, 16 hours a day. Hallelujah, praise God, walay di off. Focus, hallelujah, sa iyang trabaho. Ngon Pastor Joey, ani nga text, may tema siya, ani, ngon siya, plano pa more. Plano pa more. Grabe no, plano pa more. Kay, ang tao, di mahutag plano, ingon ato ang General Overseer. Di man anak kawali nga dito sa Don Salvador, ang tao, di mahutag plano. Plano siya nga, muskwila siya, plano man, plano niyo siya magtrabaho, plano ninyo, di mahulot ang plano. Ngayon siya, hantod na lang, sulkas kabaong. Di ba ba na po mahuman ang plano ni mo? Nga naman, ang tao, adunay, daghan nga plano, hallelujah, siyang kinabuhi. Pero kung wala ang Diyos, hallelujah, sa Biblia, moturan, tawag ka sa Diyos nga buang-buang. Luke chapter 12, verse 16 to 20, at munay tawag dira, dato, hallelujah, praise God, naglabot sa iyang abot, nadaghan kayo, o ang plano niya, siya kasing-kasing, nga iyang gumuon, padakon niya, ang budiga, o isulod niya, at tanan niya nga abot, o ingon siya, o kalag ko, maglipay ka, magkaon ka, mag-inom ka, sa daghan nga katuigan. Wagin siya mabulani, Brother Jeffrey. Wa siya masimanahi. Ingon ang Diyos, hoy buang. Karong kagabion, kuhaon ko ang imong kabuhi. Makinsa may magkaakon ni Ana. Wala. Praise the Lord. Muna, kung mubiya kita, hallelujah, sa kabuton sa Diyos, hallelujah, sa purpose sa Diyos, maglisod kita just like Jonah, nga ang purpose sa Diyos, ato sa Nineveh, pero iyahang nga plano, dito dito sa Tarsis. So siya nakabo, nagkalisod-lisod siya. Ang advice na po ninyo mga kauturan, ayaw na mo biya sa buhay nga Diyos. Asa pa mo paingon? Hallelujah. Gabay pa sige nga mensahe, nga atong maramas-masan, nga atong may baluan, ang katuyuan sa itong buhay nga Diyos. Kung katuyuan mo nga maging worker ka, pabiling nga maging worker. Kung katuyuan mo, hallelujah, praise God, yung musicians ka, Domiko, pabiling sa pagiging musicians. Kung katuyuan, maging supporter ka sa mga pastor, pabiling. Kaya ang Diyos dili magpasagad kanino mga tunan. Praise the Lord. Praise God. Kung saan namin, Sister Juby sa una, bago na mong minyo, nga, anniversary na mo, ako siyang girigaluhan o washing machine. Ako regalo niya washing machine po. Kay, ang nailaban niya po niya kay kadalto na mo sila sa kong laba. Ako regaluhan ko na siya washing machine. Ang utang ni Sintrom, niya, wami pa utang nga motoran. So, nagpalaban ni nanganan. Nagtutok pa utang ni. Niya, ang monthly, 650. 12 months. Niya, payawan kami Mr. Joey, si Tino yung kabayan. So, nahuman, yung pas, kuha na po ng TV.
Hallelujah. 1-3, saka na. Yeah. Hantod nga, in-ani meron tungod sa bugay, sa grasya sa tungguhin nga Diyos. Give-bless ang mga oturan. Hallelujah. Dili sa mua nga kusog, dili sa mua nga kaalam, kundi, hallelujah, sa pagpakamaayo sa tungguhin nga Diyos. Praise God. Karong di may undangan, kaya utangon dyan may. Praise God. Di na dyan utang. Verse 14, chapter 4, in the book of James. Inundra, whereas you know na what shall be on the morrow. Kinsa may nakabalo sa ugma? Kinsa nakabalo sa ugma? Wala jud mauturan. Ngon siya, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mauna ang kinabuhi, mauturan, wala makabalo sa ugma. Hallelujah, mauna nga kung ingon ka nga napatay 2 nights, matakbalo ugma, rapture na. Una, kung mag-diagram, ni mo daang. So wala kayo mga Holy Ghost, mag-uon mo, mauturan. Wala ka best worship, hallelujah. Iturin na to ang tanang na worship, being last na to nga worship sa tungguhin na Diyos, nga mahatan na to ang tanang na kusog. No? Muna na every time na mo drums ko, bigay puto, yun na mga kausunan. Kaya dira ko, pakamaayo sa tungguhin nga Diyos. In ko, hantod, nang mamatay, maging drummer ko. Huwag ko ka balong may plano pagiday ang Diyos na mahimo kong magwawali. O ni ang pinakalisod yun, mga otoran na maghimog wali. Praise God sa pag-break sa pulong sa Diyos. Pero salamat nga ang Diyos naghatag kaisog. Hallelujah sa pagtindog kaninyo diri mga otoran sa pagwali sa iyang mga pulong. Salamat, hallelujah sa tungguhin nga Diyos. Now, what is your life? Mga otoran, para may tsindihan na to ang kabuhi. Doon na kay tulo ka lugar nga tumatuan. Una, ospital. Ano man, sa ospital, hallelujah, matigaan ni mong importansya nga ang maayo daing lawas, mas labaw pa sa tanan. Ikaduha, mao ang prisuhan. Nga dito sa prisuhan, nga kung imong mahampan, nga ang kagawasan ay mo'y importante. Then ikatulo, mao ang menteryo, nga kung kuabto ka dito, imuhang maiksindihan, nga kung kita mamatay di ay, huwag kita madala. Umuna ang reality mauturan, nga sa panahon mamatay kita, nga kininyuta ang atong gitumban mo ni ato ang atop. O muna ang reality, nga kung kita nagsulod sa kalibutan na walay dala, mubiyak kung ka diri nga walay dala mga uturan. Praise God. Pero ingon si Job, hallelujah, hubo mo siya, misulod diri, hubo mo siya, miguwas, dalayawon diyapon ang pangalan sa tungguhin nga Diyos. Grabe si Job, mga uturan. Dalayawon diyapon ang pangalan sa tungguhin nga Diyos. Na ito na yung usap ka dato, mga uturan, pindato ayo. Ana siya sa bintana, o nakita niya, naglinis bintana, nakita niya, ito na tao kapubre, na nangukay siyang basurahan. O nakita niya, pobre kayo din dungita o munsay pagita sa basurahan. Ingon ang taong dato nga, salamat Lord, dili ko pobre. Praise the Lord. O ang pobre nga nagkilkil sa mga basurahan, nakita niya sa katango nga murag luwa sa pangunahuna. Nagkalago, kamaoy pa. Praise God. Kung ingon ang taong pobre, salamat Lord, kay wa ko mabuang. Kung kato dahil buang, na di pangunahuna, pastor. Kaya kita mo sa ambulansya, may kargang pasyente. Kung ingon siya, masalamat ka, may paglawas. Grabe buwang, no? Grabe. Kung katong pasyente nga dikarga sa ambulansya, buhi, padi ay. Pag-abot sa ospital, kita siya troni na may tao, magtabunan sa hapon. Kung ingon siya, salamat, buhi pa ako. Now, unsay mensahe? Wala na Ang patay lang, ang di nakasulti, ang di na makapasalamat sa tungguhin ng Diyos. Mauna, tungguhin ka karon. Hallelujah! Pasalamati ang Diyos sa mga pinabuhi. Pasalamati ang Diyos sa mga pinabuhi. Ano naman kita naduhon? Hallelujah! Hallelujah! As long as I'm breathing, I'm gonna praise the Lord. Hallelujah! Doon naman tayo malatian mga kaupuran. At doon naman tayo ginighawa. At doon naman tayo rason na mga pasalamat sa tungguhin ng Diyos. At doon naman kalistan
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. In the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, Mundra, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa NIV version, Mundra, in all your ways, verse 6, submit to Him, and He will make your path straight. No? Doon lang tayo mga handog sa itong kinabuhi, plano sa itong kinabuhi, ato i-submit sa itong buhi ng Diyos. Noon si Sister Rosalina, noon siya silang short post. I-appeal ang Ginoo sa imuhang desisyon. Aron idulong kaniya sa insaktong direksyon. Right po. Mayo. Ilala yung mga poses. Ilala mga positive. Mga encourage sa itong buhi. Sa itong pagpangalaga sa itong buhi ng Diyos. Amen. Make sure mga katuran nga ang atong mga plano sigo sa katuyuan kabuton sa itong buhi ng Diyos. Amen. In the book of Isaiah chapter 64 verse 8, may tungod sa potter and the clay. Ngondra, but now, O Lord, Thou art our Father, we are the clay, and Thou art potter, and we are all the work of Thy hand. Ngondre sa Cebuano apan karon, o Ginoo, Ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulunon, o Ikaw mao ang among magkukulon, o kami tanan binuhat man sa imong kamo. No, kita kuno yuta nga kulunon, o ang atong amahan, mao ang Dios, mao ang magkukulon. Now, kita na mo kanang kulunon nga magbuot sa magkukulon. Kanang video na oy. Di pwede nga ang kulunon magbuot sa magkukulon. Nga siya mong desisyon nga di mo ana kukuan tasa. Dili pwede. Kundi ang magkukulon gyud mga autoran, ang magbuot kung unsa ang himuon. Praise God. Tasa ba ka o yahog ba ka? Bangod siya ang magkukulon. O man sa itong buhi nga Diyos, nagatuo siya, natuo tara siya, natuo ang Creator, we are created, so siya ang magbuot sa itong kinabuhi, mga kulturan. Pwede ka, ibutan ito nga, pwede, nga ang kulunon, nga pwede siya siyang handog, pwede siya, nga maingon siya nga, magkukulon, ang kulon nga yuta ha, himua ko o guna. Ya, ang guna, itigbas pa ni. Ya, kanang kulon nga imuon nga guna, itigbas mo, makadote na. Dili, ngoturan. Muna ang atong Dios, kabalo siya sa tuang nga pag-create, mahuturan. Kabalo siya sa tuang nga kapasidad. Hallelujah, kabalo siya. Hallelujah, sa tuang nga pag-design sa itong kinabuhi, mahuturan. Kung naay gi-design, hallelujah, kung naay gi-design inani nga mga butang, mahuturan, di ni pwede nga walay designer. Di pwede nga walay designer. Kung naay design, di pwede nga walay designer, mahuturan. Kung ang langgam gi-design nga maglupad-lupad, kung ang isla gi-design nga maglangoy-langoy, kung balihon ni mo ni isla, yung langgam ibutang mo sa dagat, ang isla ibutang mo mabaw, di pwede. Nga, wapunta kita o langgam nga may enroll sa aeronautics, nga magpa-enroll siya kayo mo para makalupad. Kundi, gi-design din sila nga mulupad, mga uturan. Same sa isda, gi-design mga uturan sa katubigan, pero kung kinig isda, ubiya, hallelujah, praise God, sa maong hitubig mga uturan, hallelujah, di siya magdugay. Bangod ganit, gi-design siya. Muna, gi-design dira, hallelujah, sa every local churches, pabilin dira, Brother Jimmy, pabilin, hallelujah, sa pagpangalaga, sa pagbuhi ng Diyos, bangod adunay purpose ang Diyos, hallelujah, sa pagpangalabuhi, sa kapag-usapan nato, mga isunan. Praise the Lord. In the book of Genesis, chapter 1, verse 27, ingon dira, we are created in the image of God. Ingon ko ni Brother King J, gay kong gloves, Brother King J. So, ang gloves, mga uturan, created in the image of the hands. Amen. So, kining gloves, din create ni para sa lubon. Bawang lagi. Green food. Green tapunanan, green sapatos, green calzones, green ang barong, green ang brief. Ipainis ko ni Sister Joby. Ayaw pa green o calzones kay
Mura kag si Incredible Hulk na unano. Ako na si Incredible Hulk niya. Kamay lang ko, di pwede niya. Incredible Hulk na unano. O sige lang ko kay sa lupa bitaw. Sa Biblia na ay Samson, naabot ay Samson na. Sister Roslyn, waspa ko nagbuwag sa akong nangka. Praise the Lord. So, muna ang gloves created in the image of the hand. I-create siya para sulubon, para magamit. No? Ano magamit ang gloves. Pero, tanawan ninyo, kung mao na to ang gloves. Wag igahon. Wala ni gahon. Pwede rin trapo. Wala ni gahon. Basta. Wala ni gahon mga turan. The same pinato, mga isunan. Hallelujah, praise God. Kung di kita makapuno sa balaan ng Espiritu, hallelujah, maging useless o dili kita maging kamhanan, mga turan. Mga the Bible said, that you receive power after the Holy Ghost is come upon you. You receive power after the Holy Ghost is come upon you. That is why kinahanglan kita, hallelujah, praise God, magpapuno sa balaan ng Espiritu. Praise the Lord. Now, sa tuwa nga main text mga turang na book of Romans, ako'y lain nga giglantaw dira. Nga ingon dira, all text mo, ihimo diyag maayo kundi sa kabuhi ni Joseph mga turang. Now, ato ang maintindihan nga nindot kayo ang istorya ni Joseph bilang slave to a second in command ni Pharaoh. Pero behind the scene, di anak mga turang, it was silent, it was dark. Hallelujah, praise God. Usa ka subo mga turang. Sa una-una pa lang, hallelujah, si Joseph, ginigugma siyang papa, bungod siya na anak sa pagkatigulang. Una nga, mga ministers, di mo mangimo na po nga, ako pirmi, karoon pangapin ni Pastorone, kay ako may kinamanghuran. Praise God. Ayaw mo pangimon, kay di po pwede nga, karoon pangapin ni Pastorone, Pastoron dyan, nga may lubaan. Tapos ang tiki, si evangelist. Una nga, si dahil sa ninyo, kay ako may kinamanghuran. Landa o kaya sa tuwang mga general overseer mga autoran. Praise God. Hallelujah. Nga si Joseph, adunay damgo. O sa iyang damgo nito tayo. Kabalo siya nga adunay maayo nga future sa iyang damgo. O gisugi kini sa iyang nga maigsoon. O ang resulta, idugta noon siya. Kita ninyo? Maayo kayo ang iyang damgo, iyang pangunahuna, iyang drink. Pero ang natabo, di mao mga autoran. Planuhan siya ng patio, dinulog siya sa gahong nga way tubig, mga uturan. O just imagine ninyo nga ihugka sa mga igsoon, makita ninyo ilang mga nawong nga sa inyong pagkabata, kamo ba kuyo guys, sa dula, sa tanan, nga banding. Pero inana nga time, hallelujah, praise God, dinulog ka. O ang iyang mga igsoon, nagkaon, hallelujah, pero siya nasa ubos. Kung na-experience ba ninyo nga sa inyong mga pagpangalagan, ang inyong mga kabatsmate, ng uswag nga, hallelujah, gin-bless nga, pero kamo na yapon sa ginatawag struggle. Kana nga tanan, adunay purpose mga uturan. O dahil mga uturan, ginkuha siya, may nang-aabot ng midyanhon, gindala sa Egypt, gibaligya sa dito, gipalit siya ni Potiphar, and then dito, naging matutong siya mga uturan, o gin-bless sa panimalay ni Potiphar, o hallelujah siya, nahimong gintugyanan mga uturan. And then, abot ang panahon, nag-isityo siya everyday. O iyahang ginikayan, hintuman siya sa ginitawag, dili paghimog sala. Pero ang result, napriso pa noon. Noon. Naghimog na ta, og maayo, naglisod na yapon. Pagod ka na, dahil tanan, adunay proseso. Adunay purpose, mga uturan. And then, sa prisuhan, mga uturan, ang indot sa prisuhan, mga uturan, sa prisuhan, nakita niya ang duha ka tao ni Pharaoh na magulanon. O gipautanan niya, hallelujah, o siya problema. O giingon niya, doon na sila damgo, o dili nga mahubad. Now, nakapamalandong ko, Pastor Rudy, hallelujah, nga, despite sa balakyago ni Joseph, nga, masulong uno, ikaw uno, ya, usahan ka great na wala mo gihimo, gipriso ka, di ka, malimayon ka na, kung ikaw gano'n, makaingon ka, grabe naman eh. Pero nagtawa niya si Joseph. Still, ginagto niya ang duha katawo, ginhubad ang damgo. Praise God sa ilang kinabuhi. Now, kita di ay mauturan, praise God sa may mga ministry. It doesn't mean di ay kung may mga kapalian, nga biyaan na to ato ang buluhaton. Come on.
nga biyaan na to atong pagka-music team, biyaan na to ang pagka-musicians, biyaan na to ang mga ministry gaging butang sa Dios kanato. Hallelujah, praise God. Gamit ato ang general overseer mga uturan. Kaya kung nagtawag na to si Joseph, iyaga pong gihimo iyang ministry, no? Sa paghubad sa damgo ubad sa tabang sa tungbuhin ng Dios. Ginhimo niya po niya, hallelujah, ang iyang ministry despite nga wala benepisyo sa iyang store. Praise God. Pero ginhimo niya mga uturan. Hallelujah. Kung ingon siya sa usan at kung wabot na panahon ayaw mong kalinti, pero kung atong basahon nalimpang siya mga uturan. Dili lang binulan, dili lang simana, kundi tinuig 2 years nalimpang siya mga sunan. Pero naabot ang panahon direct mga naisunan sa iyong kinabuhi. Hallelujah, na time na, hallelujah, praise God, nga ihatag ang iyang ating, now, padayon na gidita, praise God, sa paghimong maayo sa itong kinabuhi, bawat ang pulong sa Diyos na nagaingon, that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kung ato ng tawon, ang kinabuhi sa itong general overseer, grabe. Hallelujah, praise God. Kung itong asayran, ang experience sa itong general overseer. Grabe mga turan, pero siya nagpabiling na ng matutong ng tawa na ito mga turan. Naging beneficiary kita sa singing ng kausay. Hallelujah, bisan ka namin ang mga ministers. Hallelujah, naging pastor kami tungod sa pagbarog sa itong general overseer mga katuran. Praise God, hallelujah. That is why, hallelujah, padayon kita sa paghimo, sa katuyuan o sa kabumunon sa itong buhay nga Diyos. Bakong yang yung tanan sa pagpanindo. Praise God. I encourage you nga kita nga tanan aduna gyud purpose sa itong kinabuhi. Hallelujah. Dili aksidente nga tawo ka. Dili, hallelujah, praise God. Hallelujah. Na naatulan lang na tawo ka o giningon disgrasya. Kundi ang Diyos adunay purpose sa imong kinabuhi nga oturan. Dili aksidente. Once again, I said, hallelujah, adunay katuyuan ang imong kinabuhi sila sa itong buhi na Diyos mga katuran. Praise God. Samtang nagatindog ta o nagapangita ang lugar, kaindingan sa ato ang manubali, iyang isaysay ang kabuhi ni Joseph. Ug akong nahinumduman ang pulong ni Jose samtang nagpakig-sulti na siya sa iyang mga maguwang. Iyang isulti nun siya, ang Diyos ang nagpadala kanako ining dapita aron mahimong galabiton sa pagpakaon kaninyo. Praise God. Kung akong nahinumduman ang last niya nga pulong sa panahon Hallelujah. nga nagsulti si Jose, iyang gibati na siyang lawas nga di na siya magdugay, iyang gitulin o gitugon ang mensahe sa iyang anak si Ephraim, si Manase, o sa iyang mga kadugo nga mauning mga Hudiyo. Iyon siya sa panahon duawon na mo sa Dios, sumala sa gisulti sa Dios sa ato ang amahan nga si Abraham, nga pagwaon na mo ngining dapita, ayaw ninyo kalimti ang akong hukom, dalaan ninyo paingon sa duta nga gisaad sa Dios nga maong kanaan. Niabot karon ang misay sa Dios kanako lang yun. Isumpon ako sa mensahe nga gidala sa atong igsuon sa pagtuo. Wala gid ay si Jose Libia hangtod nga siya namatay sa lugar nga diha siya giplastar sa Dios. Ingon siya, ang Dios nagpadala sa ako adinhi. Siya ang nagutang sa ako adinhi. Dili ka mo, kundi ang Dios. So wa gidi ay nagbiya si Jose sa lugar nga diha siya gibutang sa Dios. Mausad
Ingon ang atong manugwali kung ikaw musician, ikaw backup singer, ikaw preacher, ayaw biyae hangtod sa katapusan sa iyong ginamo. Ayaw biyae ang mga kwerdas kung ikaw lead guitarist. Ayaw biyae ang imuhang pagtawag sa Dios kung asa ka giplastar sa Dios. Mananato tungod sa kagutom, mibiya, si Elimelech, si Noemi, si Malon, si Chilion. Nag-aangkon sila mga asawa dito sa lugar sa Moab, pero wala sila'y anak. Ang anak maunang blessing sa Ginoo. Sobra kaping pulo katuig. Og nadunggan ni Noemi ang lugar sa Bethlehem, Huda, ang Dios nagduaw na o nagpanagtag og pan. Og siya nag-decide nga mobalik sa lugar sa Bethlehem, Huda. Iman-ana to ha. Dili siya i-bless sa Dios sa lugar sa Moab. Ang iyang blessing ang i-plastar sa Dios tuwa sa Bethlehem, Huda. Ibiya na siya. Mauna na si Noemi nag-decide yun nga mobalik sa Bethlehem, Huda. Kay dili siya makakaon sa panalangin sa Dios kung tuwa sa lugar sa Moab. Kung iyang ibalikan ang lugar kung asa siya gibutang sa Dios. Mananato si Lot wala gi-bless sa Dios sa lugar sa Sodom at Gomorrah. Wala na naghan ang mga tao dito, wala na naghan ang iyang kwarta, bulawan, kasapatan dito. Dito na naghan sa iyang pagkuyog sa iyang tiyok nga mao si Abraham sa tupad sa iyang tiyok. Kung gi-bless si Abraham, gi-bless po si Lot. Matod pa sa Genesis chapter 13 verse 10, iyang gipili ang lugar sa Sodom ug Gomorrah. Tungod iyang nakita gwapo kay ng lugar. Just like the garden of God, just like the land of Egypt, bugana sa tubig. Naitumuran sa bukid paingon sa lugar sa Egypt, mauna nga diha ipaanon si Moises. Bugana kayo, subisinti sa tubig. Perti katahom ang lugar. Unang gipili ni Lot. Tungod ingon si Abraham, Lot, nag-away man atong mga tao. Mao ni ako ang nakita na maayo para alang kanato. Basig gikan sa atong mga tao, mulapot na sa tuang duha, di ko gusto ana. Mao ni ako kung mupilit ka sa wala, magpatuor ako. Kung mupili ka sa tuo, then ako magpawala. Ako naman yung nasulti no alang sa waan sayon. Very confident si Abraham. Why problema alang kaniya kung asa sa iplastar. Basta ang Diyos uyog siya kinabuhi. Diligid siya pasagdan sa Ginoo. Kung pipili ni Lot ang pinakamindot yun ng lugar, nadili yun siya maunsa. Mao ang Sodom ang Gomorrah. Kung sa dito na siya, ingon pa si Apostol Pedro sa chapter 2, verse 8, 2 Peter. Ingon siya, for that a righteous man dwelling among them, in seeing, in hearing, fixed in his own soul or righteous soul because of their unlawful deeds. When we say fixed, being tormented, meaning pag-abot niya sa Sodom ug Gomorrah, kasakit na o gisakit ang iyang pagkamatarong. Ang iyang pagka-righteous. Ang iyang kasing-kasing nga putli. Iyang makita, iyang mabatian. Aktual
ang pagpakasala sa mga tao dito. Ingon na pala kasulatan, mga tao dito, mga sinners before God. Wicked. Pag-ingon na pala kasulatan, doing something bad continually. Sige-sige yun. Walay kuntat. O pag-abot di ay ni Lot dito sa Sodom ug Gomorra dito nagsugod ang iyang kasakit. So nakita sa Dios ang iyang kasakitan, gigamit sa Dios ang 5 kahari nag-unite to attack sa Sodom ug Gomorra. Kaya nakita sa Dios ang iyang pagpili sa iyo. Nindot ang lugar pero iyang mga kauban, mga wicked ug mga sinners. Mahubas yun ang iyang panalangin dito kung magsige sa kuyog. Mauna na ay sulti sa Apostol Pablo, be separate from among them. Be not equally yoked. Diba? Be not conform to this world. Grabe na ang mga pulong ng Apostol Paul. We are not of this world. We are strangers of this world. So gigamit ang 5 kings na unite sa chapter 14 in the book of Genesis to attack Sodom and Gomorrah. The purpose, pagwaon si Lot. Kung ingon ang balang kasulatan na captive si Lot, very successful ang plano sa Diyos. O nakadungog si Abraham, kay dili pwede nga magpabiling si Lot dito sa mga tao ngayang kuyugan nga dili tao sa Dios, uway tawag ang Dios sila kinabuhi kundi si Abraham. O ang 318 ka mga tao nga inborn iyang gihana sa pagpag-iaway iyang gikuyog to attack, pag-rescue kay Lot. Kung ingon na balang kasulatan, na-rescue niya si Lot. Dito palang unta, nagsuryanay na sila. Tiyo, dili nindot ang lugar sa Sodom ug Gomorra, gaantos ko dito, uyog ko di mo tiyo. Kung ano nagbalik man siya. Gisakit na imong kasing-kasing, gisakit na imong pagkamataron, imong balik pa ka dito. Ang usa ka rason, wapo manggod. Kung naa kay mga trabaho karon nga murag maguba imong relasyon sa Ginoo pero imong gisigi dako magud sweldo. Kung nagtago-tago ka nga dunay kay nobyo ano kay nobya nagtago-tago ka di nimo mabulagan na naidikta ang Dios bulagin. Wapo magud kayo lupaha Magaranon pa dyan. Magkayuhan buwan. Pero ganam-anam na, decline, decrease ang imong commitment sa Dios, imong gugma sa Ginoo. So nganong nagbalik si Lot, tungod kay ginpili niyang lugar nga nindot. Aside from that, na-influensya sa iyang asawa. Kay gisunog na gani sa Dios, ang Sodom ug Gomorra, balik daw niya pa. Mas marwa pa ito nasunog. So for the sake, sa tiyo, si Abraham naman ko'y kinaiya nga di niya butan ang iyang pagumangkon, although pagumangkon niya, itagaan niya freedom to choose. Unanan si Abraham. So, nagbalik si Lot, di sa mugawas, balik ko niya, bis nag-antos siya. Na yung mga tao yung unanan, no? Nag-antos na sa spiritualong bayi, sigingon pa dyan. So, gibalik, kung magigugma sa Diyos, ipadalaan o manununda sa Ginoo. Kaya ang Diyos nagplano na sunugon na lang ang Sodom ug Gomorra para mugawas si Lot o di na gyud niya balikan. Ang Diyos naging mangamot, siya naging mismo. So nakabalo si Abraham bilang tiyo, naluoy man pud siya sa iyang pagumangkon, naghangyo sa Diyos. 50 ka mga tao nga matarong makita dito sa Sodom ug Gomorra dili laglagon sa Dios.
nag-abot sa pulo nga mga tao nga gi-propose or gi-request or gi-propose ni Abraham nga kung sunugon ba sa Dios, sa sundong pagkumura. Makita niya adunay pulo ka mga tao matarong dito. Ingon ang Dios, sige dili na sunugon. Sige, okay na lang. Ang Sodom ug Gomora deserve yun sunugon. Ngano man, wa gay matarong dito. Mauna nga ang desisyon sa Dios, sakto Dios sunog. Laglagon ang Sodom ug Gomora. For the sake kay Lot, kay basic pa lang, gaantos siya, pero later on, basi dito sa kantos, makasuyok na sa sigarilyo, makasuyok na sa syapo. O, sample lang ba? Grabe antos mo, pugong-pugong yung kang di ka matintal, pero basi, puhon, di ka na kapugong. Magubak ang pagkamatarong nilo. So, ang Diyos nangamot, yang gisunog. Unsang disenyo sa Dios sa kabuhi ni Lot? Bukid, dili syudad. Kaingon ang mensahe sa manununda, escape and go unto the mountain of Zoar. Escape for thy life. Ang iyang investment, daghang sa mga tao, daghang sa bulawan, kwarta, kasapatan, sunog tanan. Siguraduha ang lugar nga dili mga waktang ang panalangin sa Dios sa kinabuhi. Pabilin sa lugar ng asa kalipas. Sumuday ka sa Dios karon. Kung asa ka gi-bless sa Dios, pabilin. Kung dili ka gi-bless sa Dios sa pag-alaga, pagsimba nimo sa Ginoo, pabilin. Ayaw palayo, pagkadto sa lugar nga wa ka gi-bless. Kung dili ka gi-bless, pabilin. Ang prodigal son, naghandom siya nga kaunon na lang niya ang damog sa baboy. Kaya nagbiya sa lugar nga dira siya gilansang sa iyang amahan nga mukuyog niya. Pero nag-decide sa pahawa, pero salamat kaya gibalik. Kamo nga naka-view, mahimong dako kini nga mensahe sa inyong kinabuhi. Ayaw nang pagpadugaya kung nag-struggle ka sa lugar kung asa ka, balik for the sake sa imong salvation. Padayuna ang pagsimba at pagpasalamat sa iyo. Sa isang tamang awit ang ato ang mga awit atong pasalamatan ng Diyos sa minsan. Dili ini siya matumpasan og salapit. Mamulit ta sa tong tagsa ka lugar na ang pagpasamayo sa Diyos. Natay panahon mga kaigsunan. Ayaw gawa sa parameter sa Diyos. Ayaw gawa sa jurisdiction sa Ginoo. Ayaw gawa sa purpose sa Diyos. Ayaw gawa sa plano sa Diyos. Ayaw gawa sa katuyuan sa Diyos. Atong buhaton na kaigsunan. O ang pagday kaniya, pagpasalamat kaniya, na misyonar sa itong manuwali. Ang usa ka taong dato nga nagplano ng kaigsunan, nga iyang pakaunon paimnon iyang kalag, iyang lipayon, pero giingnan siya karong gabi. Waon ko ang imong kalag sa imuha. Kundi pasabot, kundi Diyos ang imuhang. Focus ang kaigsunan. Hallelujah. Ang imong mga handog in life, ikat-on sa Diyos. Hallelujah. Kung gusto ka maging doktor, maging nurse, civil engineer, hallelujah. May mo kang professional, pero imong kaligtan ng Diyos. Ikat-on sa Diyos ang imong plano, mga kaigsunan. Pero kung ang Diyos mao, ang imong focus, ingon siya, all these things shall be added unto you. The blessings will be overtaken upon you. Sige, it is word said on him.